Hello mga kayanggaw! Oh, welcome po sa Dear Esperanza YouTube channel, mga kayanggaw. Nagbabalik. At, syempre, hindi po pwede na wala tayong mapipiling maswerteng. Kayanggaw of the day! Yes, and sila siya. Ang kayanggaw po natin for today. Sabi niya, miss you, Bishop Sharon. Sorry, ako lang inano yun. Shane here. Shout out sa mga taga-Bataan. She's from Bataan. Hello mga taga-Bataan, kamusta po kayo? Ingat po palagi. Sa mga kayanggaw, ready na ba kayo sa panibagong kwento sa ating Dear Esperanza ngayong araw? And sana po, ma-enjoy ninyo ang kwento ni Makoy. Magandang araw po, Miss Esperanza, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Matagal ko pong itinago ang kwentong ito dahil sa tuwing naaalala ko ang nangyari, pakiramdam ko'y bumabalik ako sa gabing nawala ang kapatid ko. Marami ang nagsabing malas lang ang tumama sa amin. May iba namang nagsabing gawa yon ng aswang. Pero ang totoo, mas komplikadong lahat kaysa sa mga sabi-sabi ng mga tao. Hindi ko inakalang ito na pala ang simula ng bangungot na nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ako si Makoy, at ito ang aking kwento. Makoy, siguraduhin mong maayos ang pagkakasalansa ng mga sako sa pangatlong hanay, ha? Ayokong may bumagsak kapag dumating ang truck mamayang hapon. Opo, Doña Serafina. Tapos na po yung unang dalawang hanay. Ito na lang po yung inaayos ko. Di mo naman kailangan magmadali. Mas importante na maayos kaysa sa mabilis. Opo, Don Rolando. Wow! Paborito ka talaga ng makaabon natin, Makoy, ano? Ako, isang mali lang eh. Serbon kagad ang abot ko. Ay, Paulo, kung gagawin mo kasi ang trabaho mo ng hindi puro daldal, baka hindi ka rin napapagalitan. Ay, ayun na nga po. Napasin niyo po pala. Masipag ka naman. Kailangan mo lang bawasan ng daldal at dagdagan ang kilos. Okay po, Don. Makoy, kamusta na yung kapatid mong si Melissa? Maayos naman po. Excited nga po kasi may school activity raw ulit bukas. Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo, kung may kailangan sa pag-aaral huwag ka mong mahihiyang magsabi, ha? Maraming salamat po, Don. Malaking bagay na po ang trabaho ninyo para sa amin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Halos ikaw na nga lang bumubuhay sa kapatid mo. Opo, Ang swerte ni Melissa sa'yo, alam mo pa yun? siya lang naman ang pamilya ko eh. Matagal na ako nagtatrabaho sa warehouse ni Don Orlando at Doña Serafina. Maraming nagsasabing istrikto ang dalawa. Pero para sa akin, patas silang magpasahod at marunong tumulong kapag may nangangailangan. Simula na mawala ang mga magulang namin, ang tanging iniisip ko na lang ay mapagtapos si Melissa. Ako na ang tumayong magulang niya, kaya kahit mahirap, tuloy-tuloy akong kumakayod para mabigyan siya ng magandang buhay. O sige, hanggang dito na lang ngayon. Bukas na maaga ulit, ha? Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin. Sige na, mag-ingat kayo sa pag-uwi ninyo. O, ito na, sabay na tayo. Mauna ka na. Dadaan pa ako sa tindahan eh. Para kay ano, Melissa? Oo, nagpromise akong ibibili ko siya ng paborito niyang tinapay. Spoiled talaga, ano? Ay, nakasanay maranasan ko rin niya. Hindi, binabawi ko lang yung hirap na dinaanan namin noon. Alam mo, hanga ako sa'yo. Kung ako siguro ang naiwan na magpalaki ng kapatid ko, ay baka subuko na rin ako. Wala naman akong magagawa din tungkol dun eh. Kaya nga hanga ako sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Baka kung ano pang masabi mo dyan. Maliit lang ang baryong tinitirhan namin. Halos magkakakilalang lahat. Kaya kapag may hindi ordinaryong nangyari, mabilis na kumakalat. Habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong mas tahimik ang paligid. Wala na halos batang naglalaro sa labas kahit hindi pa gaanong gabi. Pagpasok ko sa bahay, nakapatay ang ilaw sa maliit naming sala. Nasa mesa pa rin ang plato ni Melissa na hinugasan niya bago umalis kanina umaga.
Wala rin ang tsinelas niyang lagi niyang iniiwan sa may pintuan. Hindi yun normal. Dahil sa tuwing uuwi ako mula sa trabaho, siya ang unang sumasalubong sa akin. Melissa! Nandito na ako. Melissa! Saan ka naman napunta? O sana naman sagutin mo naman to. Ay, sagutin mo naman please. Hindi. Hindi pwedeng hitiin ko lang siya. Hoy, Makoy! Akala ko nakauwi ka na. Paulo, wala pa si Melissa eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa siya nakakauwi. Baka nasa klase lang. Nagsasabi yun kapag gagabihin siya. Hindi rin niya pinatay yung cellphone niya Tinawagan mo ba? Hindi sumasagot. Kailan mo pa siya huling nakausap? Bandang hapon. Sabi niya, pauwi na siya pagkagaling sa school. Kaya dapat, nasa bahay na yun, di ba? Anong oras pa ba yun, ha? Alas 3. Mahigit 3 oras na. O kung ganun, tara. Hanapin natin. Makakulo pa mangyari. Ano ba, hindi mo na kailangan sumama. Tingilan mo ka ako. Kaibigan kita, ano ba? Baka makaistorbo kasi ako sa iyo eh. Ay, naku, ikaw talaga. Kapag may problema, gusto mong ikaw mag-isa. Ngayon, hindi ka mag-isa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Alam namin ang rutang madalas daanan ni Melissa pauwi. Mula sa paaralan, tatawid siya sa lumang waiting shed bago makarating sa kalsadang papunta sa amin. Tahimik ang baryo ng gabing yon. Nakaunti ang ilaw sa daan at ang malamig na hangin ay parang may dalang kakaibang bigat. Habang papalapit kami sa waiting shed, hindi ko maipaliwanag kung bakit lalo akong kinakabahan. Alam mo, baka mamaya pagtawanan lang tayo ni Melissa eh. Naku, sana nga. Sasabihin niyang, Kuya, ako, mo naman. Mas gusto ko na mapahiya kaysa naman sa... Napansin mo? Amoy, parang bakal. Dugo. Amoy dugo yung Paulo ha. Bilisan natin. May tao sa may waiting shed. Sa unang tingin, akala ko may natutulog lang sa ilalim ng waiting shed. Pero habang papalapit ako, dahan-dahang luminaw ang anyo ng isang batang nakahandusay at duguan sa lupa. Nakita ko ang puting blouse na ilang beses ko nang nilabahan. Ang bag na ako mismo bumili noong kaarawan niya. Doon pa lang, alam ko na. Melissa! Melissa! Ay, Melissa! Ako, Diyos ko. Melissa! Pakiusap, hindi pwede to. Melissa! Melissa, gumising ka! Melissa! Makoy, Hindi pwede. Makoy, ang lala ng mga sugat. Tingnan mo. Baka humihinga pa siya. Paulo, tignan mo naman oh. Wala na siya. Hindi na humihinga. Wala na rin pulso. Hindi, mali ka. May sasabi ko sa'yo, di ba? Hintayin mo lang ako kumuwi. Nangako ko kaalaga kita. Hindi ko natupad, Melissa. Hindi ko na halos maalala ang sumunod na mga oras. Dumating ang mga opisyal at polis habang bulong-bulungan ng mga tao na isa na naman daw itong biktima ng aswang. Pero hindi ako naniwala. Kung may pumatay kay Melissa, may totoong may kagagawa noon at hahanapin ko siya. 3 araw matapos ang kanyang pagkamatay, parang huminto ang oras. Nakatingin lang ako sa litrato niyang nakapatong sa kabaong habang dumarami ang mga nakikiramay. Patuloy ang usapan tungkol sa aswang, ngunit para sa akin, wala ni isa sa kanila ang makapagsasabi kung sino ang tunay na pumatay sa kapatid ko. Makoy,
May dala akong pagkain oh. Wala ka pang halos kinakain simula nung isang gabi ah. Hinapag mo na lang dyan. Uy, hindi naman pwedeng ganito ka palagi. Kapag pinilit kong kumain, parang ako pang nagiging masama. Ano ba, wag mo namang sisihin ang sarili mo. Kung mas maaga akong umuwi, Tigilan mo na yan. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng pumatay. pero responsibilidad ko si Melissa. Ginawa mo naman ang lahat para sa kanya. Di sapat ang lahat ng yun. Kung ganito rin ang kahihinatnan. Pasensya na. Ikaw ba si Makoy? Oo nga. Ako nga. Bakit? Kilala mo siya? Teka, parang ngayon ko lang nakita to dyan ah. Ako si Farah. Pasensya na kung hilang ako lumapit. May kailangan ka ba? Ano bang sadya mo rito? Meron. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin eh. Eh ano ba yun ha? Handa naman ako makinig dyan. Tungkol sa gabi ng pagkamatay ng kapatid mo. Anong alam mo? Anong alam mo? Sabihin mo na. Dumaan ako malapit sa waiting shed ng gabing yun. Eh bakit hindi ka agad nagsabi? Pwede ka pa pala maging testigo niyan. Natakot ako eh. Hindi ko alam, pero natakot talaga ako. Nakita mo ba lahat? Anong nakita mo sa nangyari? Hindi ko malinaw na nakita ang buong pangyayari. Pero, may malaking nilalang. Anong nilalang? Paano malaki? Teka, hindi ko maintindihan. Pwede bang mas maging specific ka? Hindi ako sigurado. Pasensya na. Mahirap maging specific masyado base sa mga nakita ko eh. Kung hindi ka sigurado parang mo nasabing malaking nilalang yun. Dahil nakita ko ang laki ng anino niya. Anino lang talaga? Wala nang iba? Hindi ka ba lang lumapit? Tumakbo kasi siya eh. Akala niya yata walang nakakakita sa kanya. Papunta siya saan? Baka naalala mo kung saan siya papunta. Sa direksyon ng mansyon nina, Don Orlando at Doña Serafina. Sigurado ka ba sa direksyon? Nakita mo ba yung mukha niya? Nakita mo bang pumasok siya sa mansyon? Hindi. Ibig sabihin, nakita mo lang siyang tumakbo sa direksyong yun. Oo. Doon ko lang siya nakita. Pero kung iisipin, bakit sa dinami-dami ng direksyon ay papunta pa kila Don Orlando? Hindi sapat yun para ituro ang mga amo ko. Hindi ko naman sinasabing sila ang gumawa. Pero yun ang gusto mong isipin ko, hindi ba? Gusto ko lang malaman mo ang nakita ko. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko naman sinasabing ganon. Ang akin lang naman, gusto ko man lang sana ng pruweba. Sige. Ayos lang kung ayaw mong maniwala. Basta pakiramdam ko, may itinatago ang mansyon. Di ko alam kung nagsasabi ng totoo si Farah o nadadala lang siya ng takot. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Wala siyang matibay na ebidensya. Kilala ko sina Don Orlando at Doña Serafina. Hindi sila mga perpekto, pero hindi ko kailanman nakita ang kahit anong dahilan para isiping kaya nilang malakit ng tao. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang sinabi niya. Kaya sa halip na basta maniwala o basta tumanggi, ay nagpa siya kung ako mismo ang maghanap ng kasagutan. Isa na lang ang kulang na kasambahay. Ang dami nang umaalis dahil sa mga balita sa baryo. Kailangan natin may mag-asikasa sa bahay. Hindi pwedeng pabayaan na lang ang mga gawain. Totoo pong marami na ang natatakot. Ikaw, Makoy, kamusta ka na? Kinakaya ko pa po. Kahit mahirap isipin. Kung kailangan mo ng ilang araw na pahinga, Salamat po, Donya, pero mas gusto ko pong may ginagawa kaysa sa makulong po ako sa bahay. Kung yan ang gusto mo irerespeto namin yan. mukhang may tao. Sino yan? Magandang umaga po. Ikaw? Teka, sandali. Anong sadya mo? Ba't ka nandito? Pasensya na kung nabigla ka.
May kailangan ka, Iha? Narinig ko pong naghahanap kayo ng kasambahay. Oo. Nagsialisan na rin kasi yung mga dati. Natakot yata sa mga bali-balita. Balak mo bang mamasukan dito, ha? Opo, ilang taon din po kasi akong naging kasambahay sa kabilang bayan. Oh, kung ganon, bakit ka umalis doon? Nag-abroad na po kasi yung dati kong amo. Oh, siya. Handa ka bang sumunod sa mga patakaran ng bahay? Opo, handa naman po ako. Maaga ang gising dito. Mahigpit kami sa kalinisan at disiplina. Wala pong problema. Kayang-kaya ko po ito. Kailan ka naman pwede magsimula? Kahit ngayon din po, wala pong problema. O sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maraming salamat po, Donya. Habang pinagmamasdan kong papasok si Farah sa mansyon, bumalik sa isip kong sinabi niya sa burol. Hindi ko alam kung nagkataon lang bang lahat o sadyang yon ang pakay niya mula pa sa simula. Pero sigurado akong kung may katotohanan mang nagtatago sa loob ng mansyong yun, ay mas malapit na ngayon si Farah sa hinahanap niyang sagot. Hindi ako aasa sa kanya dahil magsisimula na rin ako ng sarili kong investigasyon. Pare, kamusta naman ang bago nating kasambahay? Bakit? May problema ba? Wala lang. Tahimik ka kasi. Hindi masyadong nagsasalita. Mas gusto ko na yun kaysa sa maingay. Hindi ka ba nagtataka? Pagkatapos ng sinabi niya sa burol, dito pa talaga siya nag-apply? Pasin ko nga rin yun eh. Hindi ko naman kailangan sabihin pa yun, Paolo. Di ba parang weird nun? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi pa. Mas marami kang nalalaman kapag hindi ka nagtatanong. Naku, detective ka na pala niyan ha? Basta, mas okay na yung totoong sagot kaysa sa pilit at minamadali. Makoy, Oh, ikaw pala. May kailangan ka? pinapasabi ni Donya Serafina. Tapos na raw lutuin ang almusal ninyo. Salamat Farah ha. Sakto-sakto. Gutom na rin kasi ako eh. Walang anuman. Sana magustuhan niyo yung luto. Kamusta ka naman rito? Hindi ka naman ba naninibago? Maayos naman. Gaya rin ng sabi ko kala Donya, sanay naman ako kahit mahirap at sa una. Mabilis ka siguro masanay. Bihira yun sa mga nagtatrabaho ah. Sanay na akong lumipat-lipat ng amo eh. Ganun ba? May siya nga pala. Napansin ko nag-iikot ka yata kahapon nung dumilim na. Nakita mo? Saan? Bakit parang hindi naman kita napansin? Paalis na kasi ako nun. Tapos nakita kita. Hindi ako mapakili eh. Bago pa lang kasi ako rito. Baka naman may hinahanap ka. Ano ba yun ha? Bakit mo naman naisip yun? Hindi normal na maglibot ang bagong kasambahay ng basta-basta lang. Tinitingnan ko lang ang kabuuan ng bahay. Pwede mo namang gawin yun kapag umaga o tanghali. Bakit? Kung kailang padilim na. Curious nga kasi ako. Hindi ba pwede? Ganun ba? Sige, hindi ko natatanungin yan. Mukha yatang hindi ka naniniwala sa akin eh. Hindi lang ako mahilig maniwala kaagad. Wala namang masama siguro nun, di ba? Kaya ako rin natanong sa'yo. Sa bagay, mas maganda na rin yan lalo na ngayong maraming bagay ang hindi dapat pinaniniwalaan basta-basta sa baryong to. Di ko alam kung sinasadya ni Farah ang paraan ng pagsasalita niya. Pero pakiramdam ko, may alam siyang hindi sinasabi sa akin. Mula nang dumating siya sa mansyon, napapansin kong madalas siyang mawala kapag wala siyang ginagawa. Hindi siya nagpapabaya sa trabaho, pero palihim siyang nagsisiyasat sa iba't ibang bahagi ng mansyon, pati sa lumang bodega. Hindi ko pa alam ang pakay niya, pero sigurado akong hindi lang ang trabaho ang dahilan niya. Nang alukin kami ni Don Orlando ng pansamantalang tumira kasama si Paulo sa maliit na bahay malapit sa mansyon, agad kaming pumayag. Mas mapapadali kasi ang lihim kong pag-iimbestiga. Salamat po sa pansamantalang pabahay at sa pagkain ngayon, Donya. Wala yon. Mabuting at masarap magluto itong si Farah. Farah,
Oh, Donya? Pagkatapos mong linisan ang kusina, pakipunasan mo ang mga bintana sa second floor. Opo, ilang po ba? Huwag kang papasok sa silid sa pinakadulo ng pasilyo. Maliwanag. May nakatira po ba ron? Hindi mo na kailangang malaman. Sundin mo na lang kung anong sinabi ko. Sumunod ka na lang sa mga patakaran. Wala kang magiging problema. Opo, masusunod po. Pare, narinig mo kanina. Bakit bawal dun sa silid na yun? Hindi ko nga alam eh. Ngayon ko lang din nalaman yun sa tinagal-tagal natin dito. Hoy, aminin mo. Naku, curious ka rin, no? Lahat din naman ng pinagbabawal, nakaka-curious, ano ba? O hindi pasukin natin mamaya. Hindi. Ano, loko ka ba? Kapag tayo magnanakaw yan eh. Hindi naman magnanakaw ah. Mag-iimbestiga lang. Investigator na marunong maghintay ng tamang pagkakataon. At hindi pa dalos-dalos. Habang pabalik ako sa warehouse, napansin ko muli si Farah sa balkonahe ng second floor. Sa halip na dumiretso sa mga bintanang pinapapunasan ni Doña Serafina, sandali siyang huminto sa tapat ng ipinagbabawal na silid. Hindi siya pumasok. Hindi rin niya hinawakan ang seradura. Pero sa paraan ng pagtitig niya rito, parang may hinihintay siyang lumabas o may inaasahan siya na makita. Doon nagsimula ang una kong hinala na may mas malalim siyang dahilan kung bakit siya nagpunta sa mansyon. Bakay, may panibago na namang biktima. Teka saan? Bakit parang hindi na natatapos yan? Sa kabilang baryo. Kaninang madaling araw lang daw nakita. Sino nagsabi sa'yo? Baka naman haka-haka na naman yan, ha? Driver po ng truck. Pagdaan nila ron, puro pulis na raw ang nasa paligid. Tigilan niyong pagpapakalat ng chismis habang oras ng trabaho. Hindi naman po sana nanakot ako doon niya. Totoo po itong mga sinasabi ko. Ang trabaho ninyo ay magbilang ng sako at hindi ng bangkay. Pero kung totoong balita, pareho na naman nangyari. Hindi kaya pareho lang din ang suspect. Sana mahuli na para wala nang ibang inosenteng madamay. Kawawa naman yung mga namatayan. Huwag kayo magpapadala sa mga sabi-sabi. Tapusin niyo na rin muna yung mga ginagawa ninyo. Dahil may mga delivery pa tayong kailangan. Lumipas sa maghapon na walang nangyaring kakaiba, pero hindi na mawala sa isip kong balita tungkol sa panibagong patayan. Pareho raw ang mga sugat, pareho rin ang lugar. Malapit sa daan ang bihira ng dinadaanan kapag gabi na. Habang tumatagal, mas maraming taong natatakot na lumabas. Ako naman, mas lalo kong piniling magmasid kaysa makinig sa mga usap-usapan. Oh, Makoy, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Papahangin lang ako rito. Mamaya magpapahinga na rin. Hindi ka ba natutulog? Ako rin sana eh. Pero hindi ako mapalagay kaya hindi ako makatulog. Bakit? Pero ba nangyari? Bakit hindi ka naman makatulog? Baka kasi isipin mong iniimbento ko lang eh. Sabihin mo muna kung ano kaysa naman manggula ako. Halos gabi-gabi may naririnig akong tunog. Ano bang klaseng tunog yan? Malakas ba o mahina? Hindi maipaliwanag eh. Parang mabigat na hinihingal. Paano hingal? Baka naman hayop o kaya naman hidik lang yun. Akala ko rin nung una hayop. Inisip ko pa nga baka dala lang ng pagod ko sa trabaho. Ganyan din naman ako minsan eh. Dinadaan ko na lang talaga sa pahinga. Ang hindi normal kapag paulit-ulit ka. Kaso yun nga yung problema. May kasunod pa. Parang may kuko na kumakalmot sa kahoy. Saan mo naririnig? Iba na yan kapag kukuha. Sa pagkakaalam ko, wala namang pusa sila doon niya. Sa bandang likod ng mansyon. Anong oras? Tandaan mo ba? Halos hating gabi. Kaya nga natatakot ako. Hinahayaan ko na lang bukas yung ilaw ng kwarto. Ang hirap hindi isipin eh. Lumabas ka ba parating na? O natakot ka pa rin? Hindi eh. Hindi ako ganun katapang. Natatakot ako. Sabagay. Hindi naman kita masisisi. Hindi ka naniniwala no? Naniniwala kung may narinig ka.
Kailangan lang natin ng konkretong ebidensya. Para hindi tayo magbukang gumagawa lang ng kwento. Lalo ngayon, na halos gabi-gabi may nangyayari. Wala nang imposible ngayon. Matalino ka, Makoy. Sa palagay ko tuloy, mahirap kang lokohin. Sa panahon ngayon, mahirap na maloko. Matalino rin ang mga tao ngayon. Kung hindi ka magiging mapanuri sa lahat ng nakikita mo kaya naririnig, ikaw din ang mahihirapan. Sang-ayon ako dyan. Lalo na sa ating mga hindi ganun kataas ang posisyon sa trabaho. Asya, baka mapahaba pa tong usapan natin at kung saan-saan pa mapunti. Marami pang kailangan asikasuhin bukas. Tulog na ako kaya ikaw, magpahinga ka na rin ha. Para, pakihanda ang almusal. Makoy, Paolo. Maupo na kayo. Ang bago po ng ulam ah. Parang ang sarap. Maraming salamat po sa pagkain. Tonya, gusto niyo po ba ng bawang sa sawsaw? Huwag! Po? Ayaw niyo po ba? Dagdag lasa din po ito para hindi masyadong matabang yung sawsawan. Huwag na. Sapat ng timpla lang. Basta't ilayo mo na lang. Ay ako po, gusto ko po na maraming bawang. Kumuha ka na lang ng sarili mong lalagyan kung gusto mo, Paolo. Noon ko unang napansin, hindi man nila ipinagbawal ang bawang sa amin. Ni isa sa kanilang dalawa, hindi man lamang sumubok kumuha. Maliit na detalye lang yun at pwedeng nagkataon lang. Hindi ko dapat ito bigyan ng kahulugan pero hindi ko maiwasan. Hindi ko ito sinabi kahit kanino pero nagsimula na rin ako mag-obserba sa mga maliliit na bagay. Hindi sa mga kwento, kundi sa mga kilos. Dahil madalas, doon nagsisimulang mabunyag ang katotohanan. Don, hindi po ba kayo kakain? Mamaya na ako. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Tangali na po ah. May asikasuhin pa kami. Makapaghihintay naman ang tiyan namin. Araw-araw po ba kayong ganito? Hindi po ba kayo nalilipasan ng gutom? Hindi kami sanay na kumain ng tanghali. Ganun talaga kapag tumatanda na humihina ng sikmura. Matagal na rin naming nakagawian ito. Hindi niyo ba napansin? Ganun po ba? Ang weirdo. Shtoy, obserbahan mo na lang. May naisip ka na ba? Ano kaya sa tingin mo kung bakit? Wala pa. Basta mag-obserba lang tayo. Malalaman din natin kung bakit. Dalawang bagay nang nasa isip ko. Ang pag-iwas nila sa bawang at ang hindi nila pagkain tuwing tanghaling kapat. Pero para sa akin, hindi pa rin sapat ang mga yon. Hindi ako pwedeng bumuo ng konklusyon mula sa mga simpleng ugali o nakagawian dahil may mga ganong tao. Kung may katotohanan mang nagtatago sa mansyon, alam kong mas malaki pa yon kaysa sa mga napapansin ko ngayon. Kaya simula nang maisip ko yon, mas naging mapagmatsyag ako. Hindi ko hinayaang maunahan ako ng takot o ng mga kwento ni Farah. Ang gusto ko, katotohanan. At kung may lihim mang tinatago ang mansyon, alam kong hindi yon kusang magpapakita. Kailangan kong hintayin ang tamang pagkakataon. Makoy, napansin mo ba? Nga sila doon at doon niya. Sigurado ka? Isa naman kaya sila ngayon? Dumaan ako sa kusina walang ilaw. Sinilip ko rin sa sala. Baka naman nagpapahinga lang sila. Alam mo naman, makapagod din naman yun. Sinilip ko rin yung mga kwarto nila. Baliw ka? Bakit mo naman ginawa yun? Pumasok ka talaga? Sumilip lang naman. Pero kumatok naman ako. Masama ba yun? Huwag mo nang uulitin yun ha. Baka masisante pa tayo dito eh. Alam ko. Pero wala talaga sila eh. Makoy, pakinggan mo. Farah, anong ginagawa mo dito? Narinig mo ba? May kaluskos akong narinig. Ayun. Parang hindi na yung kaluskos ha. Araw-araw ganyan ang naririnig ko. Hindi lang isang beses. Matatakot ka na lang talaga kapag sunod-sunod na. Hindi pusa yan. Sigurado ako. Walang pusa dito kaya imposible. Galing pa sa likod ng mansyon yung tunog. Huwag na tayong lumabas dito sa warehouse.
Huwag basta-basta. Hindi ako lumabas kaagad. Kung tao man ang gumagawa ng ingay, mas mabuting hindi niya alam na may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa bintanang nakaharap sa likod ng mansyon. Halos walang liwanag. Tanging buwan lang ang nagbibigay ng manipis na anino sa mga puno, kaya ang hirap tingnan. May nakita ka, Makoy. Tingnan mo na mabuti. Wala akong makita ng maayos eh. Masyado madilim. Ayan. Medyo nakikita ko na. Ano yun? Ano nakikita mo? Diyos ko. Hindi na talaga ordinaryong tao to. Hindi pwede magtagal tayo rito at baka mapahamak pa tayo. May isang napakalaking aninong dumaan sa likod ng mansyon. Hindi ko makita ang mukha nito. Hindi ko rin matiyak kung tao ba o hayop. Masyadong madilim pero sigurado akong mas matangkad ito kaysa sa karaniwang tao at kakaiba pang paraan ng pagdalaw nito. Napalunok ako dahil hindi normal na makakita ko ng ganito. Umalis na tayo rito pakiusap habang may pagkakataon pa. Teka, sandali lang. Hindi ba ito na yung ebidensyang gusto natin? Hindi tayo uusat kung puro takot lang ang pagaganahin natin. Natatakot na talaga ako, Makoy eh. Balikan na lang natin kapag handa ako. Gusto kong makita kung saan pupunta. Kahit ngayon lang. Tingnan niyo. Lumalayo na siya. Nawala. Ang bilis niyang nawala. Nakita niyo? Paano nangyari yun? Grabe. Ngayon ako nakakita ng ganun ah. Wala na siya. Bakit hindi man lang masyadong nagkot dito? Bakit doon lang? Ito ang sinasabi ko sa inyo eh. Di niyo lang narinig. Nakita niyo rin. Anino lang ang nakita natin. Hindi itsura o muka. At ang laki nun. Hindi pang karaniwan pero grabe. Hindi nakapanipaniwala yun ah. O bakit kasing pa kaya? Dan, Nakarinig po kami ng kakaibang ingay. Ano klaseng ingay yun? Baka angin lang naman yon. Pero may nakita po kaming... Alam nyo minsan, nilinin lang ng dilim ang mga mata. Huwag kayo agad naniniwala sa unang tingin lang. Bumalik na kayo sa mga silid ninyo. Delikado magpagala-gala sa ganitong oras. Sige na. Bumalik kami sa loob ng walang imik. Di ko alam kung nagkataon lang ba ang pagdating ni na Don Orlando at Doña Serafina o matagal na nila kaming pinagmamasdan. Pero sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Melissa, naramdaman kong unti-unti nang nabibitak ang paniniwala ko dahil sa gabing yun. Tinanggap kong may mga bagay sa mansyong yun na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng katwiran. Para, siguraduhin mong malinis ang buong bakuran bago mananghali, ha? Makoy, pagkatapos mong ayusin ang delivery sa warehouse, pakitignan din ang bakod sa likuran ha. Na nagsabi kasing may mga ligaw na hayop na pumapasok doon. sana aso lang yung pumapasok. Ayoko na makarinig ng aswang. Ay kung puro kabiro, baka ikaw ang unang habulin ng kahit anong gumagala sa gabi dyan. Sige ka. Eh, doon niya naman eh. Makoy, pwede bang may ipakita ako sa inyo? Bakit? Ano ba yun? Tara dito, saglit lang to. Tingnan mo na mabuti. Uy, ano meron? Kinakabahan na naman ako ah. Huwag kang mainay, Paulo. Importante to. May dugo? Bakit naman may dugo dito? Totoong buo ba yan? Grabe, kanino kaya ito nanggaling? Kahapon wala lang yan. Ngayon nagkaroon na. Sigurado ka ba? Hindi naman basta-basta magkakaroon dito ng ganito ng basta-basta lang. Ako ang nagwawalis dito, kaya sigurado ako. Ang tabi naman yan, Diyos ko. Parang may napatay yung gumawa nito ah. Baka natuyo pang iba. Hindi natin alam. Pare, dugo na mismo ang nasa harap natin. Ano gagawin natin? Kailangan malaman natin kung saan ito nanggaling at kung sinong may gawa. Tsaka, sa dinami-dami ng pwesto, bakit dito? Yan din ang gusto kong malaman. Hindi ko hinawakan ng dugo.
Hindi rin ako nagmadaling gumawa ng konklusyon. Mas inisip ko kung bakit sa mismong lugar pa yon lumitaw na madalas daanan ng lahat. Kung may gustong magtago ng sikreto, bakit iiwan niya ang ganong malinaw na bakas? Doon nagsimulang pumasok sa isip ko na paano kung may gustong makakita kami nito? Paano kung sinadya ito? Ano yun? Narinig ka rin ba? Galing sa iba pa. Sa basement. Mukhang ganun na nga. Ano kaya meron? Huwag ka tayo lumapit, baka mapano pa tayo dun eh. Pero, paano kung may taong nakakulong? Sandali. Mag-isip muna tayo kung paano gagawin. Kung may tao roon, bakit walang humihingi ng tulong? Baka naman hindi tao ang naririnig natin. Makoy, huwag na tayo kasi bumaba. Sinasabi ko talaga sa'yo, hindi mo babalik ang buhay kahit pa magtapang-tapangan tayo dito. Ayan, tumigil na. Kanina mas malakas yan eh. At eksakto rin tumigil nang nandito na tayong tatlo. Habang nakatingin ako kay Farah, bigla akong napaisip. Simula nang dumating siya sa mansyon, halos lahat ng kakaibang ebidensya ay siyang unang nakakakita. Hindi ko pa siya inaakusahan, pero hindi ko rin yun maaaring baliwalain. Kung gusto kong malaman ang katotohanan, kailangan kong bantayan hindi lamang sina Don Orlando at Doña Serafina, kundi pati na rin si Farah. Hindi ko sinabi ang lahat ng nasa isip ko. Masyadong maraming pagkakataon na si Farah ang unang nakakakita ng kakaibang mga bagay. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yun o may mas malalim pang dahilan. Pero habang mas pinapansin ko siya, mas napapansin kong parang hindi rin niya inaasahan ang ilan sa mga nadidiskubre niya. Makoy, pakibilang yung mga bagong dating na sako ha. Baka gabihin tayo sa paglulod. Paulo, huwag mong iiwanan bukas ang likod ng pinto. Apa, masusunod po doon niya. Donya, ilalagay ko na po yung mga gamit sa kusina. Pare, hindi pa rin mawala sa isip ko yung kanina eh. Bakit parang turmal lang kila doon at doon niya? Hindi naman natin alam kung narinig nila. Kasi kung narinig nga nila bakit hindi man lang naalarma? O baka siya na talaga sila. Malalaman din natin kung bakit. Huwag ka mag-alala. Kinagabihan, ako na lang ang naiwan sa warehouse para tapusin ang pagbibilang ng mga sako. Madalas ko na yung ginagawa kahit wala nang ibang trabahador. Tahimik ang lugar. Ang tanging naririnig ko ay ang pagaspas ng bubong na yero sa tuwing hinihipan ng hangin. Kaya hindi ko maikakailang nakakaramdam talaga ako ng kaba. May tao ba? Paolo, nandiyan ka? Sino yan? Lumabas ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi kita atrasan! Magpakita ka! Halapin mo ako! Halika, kalabanin mo ako! Ngayon mo ako subukan! Hindi ko agad nakita ang anyo nito dahil namatay ang ilaw. Pero isa lamang itong malaking anino sa likod ng mga salansan ng sako. Sapat na rin ang laki nito para matakpan ang manipis na liwanag na pumapasok sa warehouse. Kaya naman sa puntong yon, naramdaman kong hindi tao ang kaharap ko. Masyadong mabilis, masyadong malakas, at bago pa ako makaiwas, muli itong sumugod. Ang sakit! Masyado kang mabilis! Makoy! Para! Yumako ka! Matatamaan ka ng kahoy! Yung ginagawa mo, Farah! Papuntayin mo yun dito para katapos na! Babaya ka na magtanong, Makoy! Wag! Huwag natin kayaan makalayo yan! Huwag mo na habulin! Hindi nga pwede! Kung ipipilit mapapakay ka pa, mapatay! Farah! Sukatan ka! Kailangan mo na gamutin, Makoy! Baka may infection ka niyan eh! Grabe! Buti na lang dumating ako. Ba't ka ba narito, ha? Hindi mo ba naiisip na delikado yun? Mas delikado kung wala akong ginawa. Sa tingin mo, hahayaan nila kita kahit ganun na ang nangyayari. Salamat. Tama ka nga. Baka ganoon din ang ginawa ko kung
Ako nasa posisyon mo. Kayang po bang tumayo? Kaya ko pa naman. Hindi naman ganun kalala yung sakit. Teka, nakita mo ba yun na malinaw? Kahit anino? Malaki lang at mabilis. Bakit kasi nawala yung ilaw? Hindi ko nga alam eh. Sa tingin ko, sila sadya talaga magpakita nun kapag madilim. Para hindi masyadong makita. Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan, Makoy. Oo. Kailangan lang din natin malaman kung saan to nang gagaling. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto nating malaman ng lahat, kailangan malaman din natin kung saan to nagtatago. Hindi ko alam kung nagkataon lang ang pagdating ni Farah o sadyang sinusundan niya ako. Pero isang bagay na hindi ko maitatanggi. Kung di siya dumating sa oras na yon, baka hindi na ako nakalabas ng buhay sa warehouse. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nabawasan kahit kaunti ang pagdududa ko sa kanya. Habang naglalakad kami pabalik na mansyon, paulit-ulit kong binilikan sa isip ang nangyari. Masyado mabilis ang nilalang para makita ko ng malinaw ang mukha nito, pero hindi yun ordinaryong hayop. At kahit gusto kong isipin na pagkakataon lang ang pagdating ni Farah, hindi ko rin maalis sa isip kung bakit eksakto siyang dumating sa oras na pinakadelikado para sa akin. Makoy, ano nangyari sa'yo? Pare, ba't ganyan ka maglakad? May umatake sa warehouse eh. Wala akong magawa kundi kalabanin na lang. Bakit wala ako narinig? Mabuti na lang at naabutan ko siya. Dalhin mo rito ang first aid. Agapan mo na agad yan bago pa lumala. Ako na, Diyos ko. Pasensya na't wala ako rin ha. Anong itsura ng umatake sa'yo, Makoy? Isang malaking anino lang po yung nakita ko eh dahil sobrang dilim po nun. May nakilala ka bang mukha kahit madilim, ha? Wala naman po. Hirap makita dahil doon eh. Baka sa dilim ko lang yata makikita yun. Simula bukas, wala na magtatrabaho sa warehouse na mag-isa kapag gabi. Hindi tayo pwede magpatuloy kung kaligtasan nyo naman ang alanganin. Pare, kung hindi dumating si Farah, Alam ko. Baka kung ano nang nangyari sa akin. mukhang utang natin sa kanya ang buhay mo ngayon. Huwag na natin pag-usapan yan. Isipin na lang natin kung anong susunod na pwede gawin sakaling mangyari ulit yun. Hindi, seryoso ako. Kung hindi ka dumating, baka na paano na to kaibigan ko. Ang mahalaga, ligtas siya. Pinagbasdan ko ang reaksyon ni Don Orlando at Doña Serafina. Walang bakas ng pagkataranta. Walang pagmamadaling umiwas sa usapan. Kung sila ngang mga aswang na pinaghihinalaan namin, bakit parang sila pa ang unang nag-aalala sa nangyari sa akin? Nang gabing yon, halos walang nakatulog. Ang iba ay dahil sa takot. Ako naman ay dahil sa dami ng tanong na hindi ko masagot. Kung ang nilalang na umatake sa akin ay ang parehong pumapatay sa mga tao, bakit ako ang punterya nito? Kung sina Don Orlando at Doña Serafina ang tunay na mga aswang, bakit hindi nila tinapos ang buhay ko ng napakarami nilang pagkakataon? Higit sa lahat, bakit parang laging naroon si Farah tuwing may kakaibang nangyayari? Pare, ayos ka na ba? Wala namang masakit o may mahapdi pa rin. Oo. Maapdi lang ng konti. Ay, buti na lang talaga dumating si Farah. Mukhang mapagkakatiwalaan naman siya. Iniligtas niya ako. At hindi ko yung makakalimutan, no? Eh ano pang iniisip mo ngayon? Napansin mo ba? Simula nang dumating siya rito, halos lahat ng kakaibang nangyayari. Siya ang unang nakakakita. Eh nagkataon lang siguro lalo paikot-ikot siya sa mansyon. Posible, pero hindi ako pwedeng hindi tumigil sa pagtatanong eh. Pare, baka naman sobra ka nang nagdududa. Mas mabuti nang magduda kaysa masisi sa huli, hindi ba? Hindi ko maaaring baliwalain ang pagliligtas ni Farah sa akin. Utang ko sa kanyang buhay ko, pero hindi rin ibig sabihin nun, titigil na akong maghanap ng sagot. Sa bawat ebidensya na nagtuturo kina Don Orlando at Doña Serafina, may isa ring tanong na bumabalik kay Farah.
At mas lalo kong nararamdaman na may isang taong tahimik na naglalaro sa aming lahat. Hindi ko lang alam kung sino. Pagsapit na umaga, isang desisyon ang ginawa ko. Hindi na ako aasa sa sabi-sabi o sa mga kwentong naririnig lamang. Kung may katotohanang nagtatago sa loob ng mansyon, ako mismo ang mahanap nito. At kapag natuklasan ko kung sinong tunay na halimaw sa likod ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong wala na siyang magiging susunod na biktima. Tama ko eh. Basta napakiramdam mo. Ayos na po, Don. Gasgas naman po ito. Eh kung masakit pa huwag mong pilitin ang sarili mo ha. Kaya ko na po. Huwag yun na po akong alalahanin. Aba, matigas talaga ulo nito. Kahit muntik nang makain kagabi, trabaho pa nilang iniisip. Eh, may mga sako bang mabubuhat sa sarili nila? O ayan na, babalik na ang pagkikiseryoso mo. Kung tapos na kayo magbiruan, marami pa tayong kailangang ayusin. Para, pakikuha ang mga rekado sa kusina. Ihanda mo na yung susunod na lulutuin para sa mga trabahador natin dito. Opo, Donya. Masusunod po. Makoy, pakisamahan mo siya. Medyo iwas-iwasan mo na muna ang gumawa ng mabibigat ngayon para mabilis kang makarecover. Sige po. Maraming salamat po. Hindi ka pa rin mapakali, no? Tungkol sa nangyari kagabi. Ba't hindi ko naman iisipin yun? Halata kasi sa mukha mo eh. At ang wala ka sa sarili ngayon. Narito ba yung mga gulay? Kasya na siguro to para sa lahat. Ako na sa bawang. Kunin ko na to. Isa sa mga pinakakilalang paniniwala sa baryo ay ang tungkol sa bawang. Bata pa lang ako, paulit-ulit ko lang naririnig na iniiwasan daw yon ng mga aswang. Hindi ko alam kung totoo, pero yon ang una kong gustong subukan. Kinuha ko yon, inilagay sa mangkok at siniguradong malapit sa mag-asawa para makita kung magiging reaksyon nila. At hindi ako nagkamali dahil sa ilang sandali lamang. Don, ilalagay ko na po dito ang bawang ha. Makoy, ilayo mo ng kaunti yan. Po? Bakit kailangan ko pong ilayo? Matapang ang amoy naiirita ang ilong ko. Para, pakibuksan mo ang bintana. Umaling nga sa bawang. Ay! Opo. Ayos ka lang, Farah. Parang namutla ka bigla. Ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Donya, bakit parang ayaw mo naman po sa bawang? Hindi sa ayaw ko. Masakit lang talaga sa ilong. Don, tikman niyo po tong sausawan no. Dinagdagan ko po yan ng asin. Hindi na. Ikaw na lang. Sigurado po kayo? Sayang naman po, masarap po sana ito. Ako rin, wag na. Hindi maganda sa kalusugan ko yung maalat. Ang sarap kaya. At saka hindi naman masyadong maalat magtimpla si Makoy, Donya. Pare, parang ni isa sa kanila. Walang kumuha ng bawang ah. Baka ayaw lang talaga nila. Ikaw lang yata yung natuwa sa bawang na yan eh. Wala ni isa sa kanila ang humawak man lang sa bawang. Maaaring nagkataon lang yon. Maaaring talagang ayaw lang nila sa amoy nito. Pero sa dami na nangyayari nito mga nakaraang araw, bawat maliit na detalye ay nagiging mahalaga. Hindi pa sapat ang isang obserbasyon para husgahan sila, pero nagsimula ng mabuong lahat sa isipan ko. Hindi ko alam kung handa pa akong tanggapin ang ibig sabihin nito, pero wala akong magagawa kung wala ng ibang ebidensya. Naalala ko ang kwento ng matandang albularyo sa baryo. Sabi niya, kapag may aswang na malapit, may mga pagkakataong kusa raw kumukulo ang langis ng lana. Hindi ko alam kung alamat lamang yon o katotohanan. Pero kung mali man siya, wala namang mawawala. Paolo, saan nakalagay yung lana para sa sugat? Nasa cabinet sa kanan. Di ba sobra ng ginagawa mo? Alam ko sinusubukan mo sila. Ayoko nang magbaang-baangan pa. Hindi pwedeng wala lang akong gawin dito, Paolo. Kailangan natin ng ebidensya. Sana naman hindi ka mahuli. Alam mo namang malaki ang tiwala nila sa atin eh. May gusto ko subukan eh. Wala na ba siguro mawawala dito? Hindi ko talaga maintindihan ang trip mo. Ano ba yan?
Please lang, huwag ka muna magsalita ha. Maghintay ka lang. Makoy! Tapos ka na ba riyan? May papagawa sana ako sa'yo. Konti na lang po, Don. Matatapos na rin po. Orlando, kailangan na nating tignan ang listahan ng mga padadala mamaya. Shh! Obserbahan mo muna yung lana, Paolo ha. Bakit biglang bumula? Nakita mo? Bumula lang nung lumapit na sila. Alam mo, hindi na to normal. Pare, kinikilabutan na ako. Sana mali itong iniisip ko. Pare, hindi ba ako namabalik mata? Kasi kung hindi, ibig sabihin, Dalawang bagay na ang hindi ko maipaliwanag. Una, ang pag-iwas nila sa bawang. Pangalawa, ang lana na biglang bumula sa mismong paglapit nila. Habang pinagdudugtong ko ang bawat piraso ng misteryo, unti-unti nang nabubuo ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong isipin na mali ang pagkakakilala ko kina Don Orlando at Doña Serafina. Matapos nang nangyari sa lana, hindi na ako makapagpukunwaring wala akong nakikita. Isa-isang tumutugma ang mga bagay na dati itinuturing kong mga sabi-sabi lamang. Kung may isang bagay na natutunan ko sa paghahanap ng ebidensya, yon ay ang huwag baliwalain ang mga nakikita. Kaya naman ng gabing yon, nagpasya kaming sundan sina Don Orlando at Doña Serafina. pare, sigurado ka ba rito? Bakit tayo sumusunod? Gusto ko lang malaman kung saan sila pumupunta gabi-gabi. Tama ang ginagawa niyo. Sundan natin sila. Teka, sinundan mo rin kami? Ano ba't delikado to, pare? Hindi ko kaya hayaang mag-isa. Hindi pwedeng ngayon pa. Ang bihira naman. Lagi ka talagang biglang sumusulpot, ano? Pare, nandun sila. Yumuko kayo. Baka makita nila tayo. O na sana may madamay pa. Ang dami ng inosenteng nawalan ng buhay. Lumalakas na naman ang presensya niya. Hindi na to pwede, Orlando. Hindi pwedeng manahimik lang tayo at walang tawin lang dito. Ramdam ko rin yun. Wala tayong magagawa kundi kalabanin na lang kapag sumusobra na. Kung magpapatuloy po to, kailangan pa natin magpalakas. Kailangan din natin maging handa. Sa ganitong sitwasyon, alam kong mas palala na to na palala. Pare, anong ginagawa nila? Mula sa likod ng matandang puno ng mangga, nakita namin sina Don Orlando at si Doña Serafina. Sa gitna ng isang maliit na bukas na bahagi ng bakuran, may nakasinting 3 kandila sa lupa. Sa gitna nito ay isang lumang palayok na may makapal na usok na lumalabas. Hindi ko maintindihan ang ginagawa nila, pero malinaw na hindi yon ordinaryong gawain. Parang ritual. Ritual? Ganyan ang ginagawa ng matatandang aswang para itago ang totoo nilang anyo at lakas. Hindi niyo ba nakikita? Huwag ka nga manakot, ano ba? Tingnan mo ang kandila nila. Hindi ba niyo napapansin? Umahangin pero namamatay ang apoy. At yung palayok. Hindi ordinaryong usok ang lumalabas dyan. Nakita ko na yun. Nakita ko na yun dati sa doktor na pinanggalingan ko. Kaya kung akala niyo nagkataon lang ang lahat, ang pagkawala nila tuwing gabi, ang pag-iwas sa bawang. Ngayon naman itong ritual. Hindi ko na itatanggi. Hindi na to iisang ebidensya lang. Pinagdugtong-dugtong ko na ang lahat. Naniniwala na ako sa kung anong tinatago nila Don Orlando at Doña Serafina. Hindi lang lahat tinatago. Sila ang hinahanap nating mga aswang. Diyos ko, anong gagawin natin? Maganda. Kung mga aswang nga sila, kailangan natin magkaroon ng panlaban. Hindi ko matanggap eh. Ang tagal na natin nagtatrabaho kina Don at Doña. Wala pa lang silang ginawang masama sa atin. Wala nga silang tinabong masama sa akin pero kay Melissa, Grabe, parang ayaw ko nang bumalik dito ah. hindi na to tungkol sa paniniwala. Tungkol na to sa mga nakita natin mismo. Tama si Makoy. Alam ko mahirap tanggapin. Pero minsan kasi, ang pinakadelikadong nilalang ay yung pinakamagaling magkunwaring mabuti. At kung hindi pa rin kayo kikilos para pabagsakin sila, may kasunod na namang mamamatay.
Pero paano kung mabigo tayo? Ilang patunay ba ang kailangan mo, Paulo, para magtiwala? Ikaw, Makoy, hindi mo ba naaalala si Melissa? Para? Kung buhay pa ang kapatid mo, hindi ba gusto mo rin malaman kung sino ba talagang pumatay sa kanya? Araw-araw kong iniisip yon. Hindi mo na kailangan paalala pa yun. Kung ganun, huwag mo hayaang masayang ang pagkakataong to. Hindi ko hayaang masayang to. Kaya nga ako nandito at gumagawa pa rin ng paraan para malaman ang lahat. Hindi ko kayang umupo lang habang may pumapatay sa mga tao. Pero dalawa lang tayo. Tatlo, kasama niyo ako. Di naman natin sila haharapin ng walang paghahanda eh. May alam ako mga pangontra. Totoo ba talaga yung mga yun? Eh anong kailangan? Asin, bawang, buntot pagi. Pinakamalakas ang buntot pagi ayon sa mga narinig ko dati. Eh saan naman tayo kukuha ng ganon? May kakilala akong nagtitinda sa kabilang baryo. Ako ang kukuha nun. Eh sigurado ka ba? Eh di ba mas mabuting humingin tayo ng tulong sa barangay? Sasabihin natin na asong ang mga amo natin? Ano ba? Wala tayong ebidensyang paniniwalaan ng ibang tao. Kailangan may mangyari. At dapat sila rin mismong makakita. Tama siya. Kapag nagkamali tayo, sisirain lang natin ang pangalan nila. Kung tama tayo, kailangan natin maging ganda bago pa sila makahalata. At wag na wag mong ipapakitang nanghihinala ka. Dahil kapag nalaman nilang alam mo, ang sikreto nila, Baka tayo ang susunod. Kaya simula ngayon, dapat parang walang nagbago ha. Magagawa mo pag tumingin sa kanila na parang normal lang. Ako parang hindi. Kailangan natin, Paulo. Tandaan mong mahirap yun. Pero mas mahirap ang mawalan na naman ng mahal sa buhay. Hindi ko hayaang may isa pang pamatay, kagaya ng kapatid ko. Makoy, pangako. Tutulungan kitang makamit ang hustisya para kay Melissa. Mula nang mamatay si Belisa, yun ang unang pagkakataong naramdaman kong may direksyon na ang paghahanap ko ng katotohanan. Pinagdugtong-dugtong kong lahat ng ebidensyang nakita ko mismo. Ang pag-iwas sa bawang at asin, ang lana na biglang bumula, ang misteryosong pagkawala nila tuwing gabi, at ang ritual na nasaksiyan namin. Para sa akin, sapat na yon para paniwala ang aswang sina Don Orlando at Doña Serafina. Kaya bago pa sila makahalata, nagpasya akong pasikretong ipunin ang lahat ng pangontrang alam ko na pwedeng maging panlaban sa mga aswang. Nakakuha ka na ba? Oo, halos kumpleto na. Asin, bawang, langis, buntot pagi. Ito na ba yung butot pagi? Ang baho naman yan. Mas mabuti ng handa kaysa kulang, di ba? Kapag dumating na ang oras, kaya mo ba talagang gawin yun? Kung mapatunayan natin, sila ang pumatay kay Melissa. Hindi ko sila papatayin. Gusto ko lang silang makulong. Kahit sila ang kumuha ng buhay ng kapatid mo. Hindi may babalik si Melissa ng pag-iigante. Pero sisiguraduhin kung wala nang iba pang masasaktan. Sana, hindi pa huli ang lahat. Makoy! Paulo! Pakibuhat ng mga bagong dating na sako! Tara, Iniwan namin ni Paulo ang mga pangontra sa likod ng warehouse para tulungan sina Don Orlando sa bagong delivery. Hindi ko na ito dinala dahil plano kong balikan yon pagsapit ng gabi. Sa isip ko, isa na rin itong paghahanda para sa araw na kakailanganin naming harapin ang mga taong pinaniniwalaan kong tunay na mga aswang. Ang hindi ko alam, ilang minuto lang ang lilipas ay isang simpleng pagkakamali ang babaliktad sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Makoy, ilagay ninyo sa pinakadulo ang 5 sako. Huwag ninyong haharangin ang dadaanan ha. Pare, ang bigat pala ng bagong dating ah. bilisan natin. Babalikan ko pa ang mga gamit sa likod. Huwag ninyong madaliin. Mas mabuti ng mabagal kaysa may masaktan. Makoy! May tatanungin lang sana ako sa'yo. Teka sandali lang, Farah. Pagkatapos na lang nito. Pare, parang nagmamadali siya eh. Mamaya ko nakakausapin yun. Makoy, pagkatingnan ng listahan sa opisina kapag natapos ka rito ha. Opo. Pare! Si Farah!
Para! Ano nangyari? Bilis! Diyos ko! Para! Ano nangyari sa'yo? Pare, umusok ang kamay niya. Hindi! Nahawakan mo ba ang supot? Hindi. Ano ba? Huwag ka magsinungaling! Pare, hindi normal yan ah. Donya! Tubig! Huwag. Hayaan niyo siya. Huwag yung tulungan. Lumayo kayo. Pero nasasaktan po siya. Lumayo kayo! Lino! Ano nangyayari? Para, anong ibig sabihin nito? Ilayo niyo! Ilayo niyo sa akin yan! Yung supot. Buntot at pagi? Nasusunog siya sa buntot at pagi. Nahawakan niya ang buntot. Makoy! Tulungan mo ako! Nasasaktan ako! Anong nangyari sa'yo? Hindi ka kurba na tao, Farah! Pakiusap! Ilayo mo yung buntot! Pare, yung mga mata niya, nag-iiba ang kulay. At yung mga pagil. Makoy, Paolo, lumayo muna kayo. Kami na bahala rito. Sa harap mismo ng mga mata ko, tuluyan na nagbago si Farah. Ang dati niyang maamong mukha ay napalitan ng mabangis na anyo. Dumilim ang kanyang mga mata. Umaba ang matutulis na pangil at naging mahahaba ang kuko ng kanyang mga daliri. Mula sa kanyang likod, bumuka ang dalawang napakalaking pakpak na nagpapaikot ng malakas na hangin sa buong warehouse. Hindi na siya ang babaeng nakilala ko. Isa siyang aswang. Sa mga pangontang inihanda ko para kina Don Orlando at Doña Serafina, siya ang unang tinamaan. Noon ko lamang naunawaan ang madilim na katotohanang matagal nang nakatago sa harapan ko. Matagal ka naming hinintay. Ano pong ibig sabihin? Tapos na ang pagtatago mo, Farah. Tapos? Hindi pa. Ngayon pa lang nagsisimula. Pare, hindi ko na talaga maintindihan. Ako rin eh. Para, sabihin mo nga sa amin ang totoo. Gusto mo talaga? Kahit masira ang lahat ng pinaniwalaan mo. Mas gugustuhin kong masilaw sa katotohanan, Farah. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Oo, ikaw ang pinakamalapit sa kanila. Pero di ko inaasahan na ikaw din pala ang pinakamahirap lokohin. Anong ibig mo sabihin, ha? Hindi ka agad naniwala sa akin. Naalala mo? Sa puro ni Melissa, sinabi kong may nakita akong nilalang na tumakbo papunta sa mansyon. Hindi ka naniwala. Dahil kulang ang sinabi mo. Kaya binigyan kita ng mas maraming dahilan. Teka sandali. Ano bang ibig sabihin nun? Ang dugo sa bakuran, ako ang naglagay nun. Ang mga bakas, ako rin. Ang mga kakaibang ebidensya na lagi kong nadidiscover. Hindi aksidente ang mga yon. Ako ang nagtanim. Kaya, ikaw lagi ang nauunang makakita. Dahil alam ko kung saan ko inilagay. Yes, ko. At ang yung mga ungol sa basement. Kaibigan ko. Isang kagaya ko na pinakiusapan ko para takutin kayo. Ginamit mo ako. Walang yaka. Saka ko muna nakasaloob para gawin yon. Oo. Pero nagkamali ako. Ikaw ang pinili ko dahil masyado kang matalo. Ginamit mo ang pagkamatay ng kapatid ko. Kailangan. Kailangan! Ganun-ganun na lang yung para sa'yo. Buhay ng kapatid ko, kinuha mo! Buhay! Isang kapatid ang nawala sa akin. Ginawa mo pa yung paraan para manipulohin ako. Dahil alam ko, hindi ka titigil hanggat hindi mo nahanap ang pumatay. At kailangan kong tiyakin na sa maling aswang ka. Sumisi! Hindi! Hindi!
Hindi si na Don Orlando ang pumatay kay Melissa. Ako! Ako ang pumatay sa kapatid mo! Siya ang unang hakbang dahil kailangan kong magsimula sa isang taong maglalapit sa akin sa kanila. Ikaw ang naging susi, Makoy! Pinatay mo si Melissa para lang magamit ako. Di mo maintindihan Bakit? Bakit mo ginawa yun? kasi ako ang nawalan. Winasak ng mga mag-asawang yan ang pamilya ko. Kaya ako matagal ko yung hinihintay ang araw na to. Para akong nawalan ng lakas sa mga sinabi ni Farah. Lahat ng hinalang pinagdugtong-dugtong ko. Lahat ng mga ebidensyang pinaniwalaan ko. Isa-isa nang winasak sa harapan ko. Higit pa ron, hindi sina Don Orlando at Doña Serafina ang kumuha sa buhay ni Melissa. Ang babaeng nakasama ko dito at ang babaeng nagligtas sa akin ang mismong umamin na siya ang pumatay sa kapatid ko. Bakit si Melissa? Sa dinami-dami na pwede mong siraan ng buhay! Dahil kailangan kitang magalit sa mag-asawang yan. 12 taong kulang lang yung kapatid ko! Wala siyang kasalanan! Wala rin namang kasalanan ng ama ko. Huwag mo nang idamay ang patay. Patay? Kayo ang pumatay sa kanya! Pinili niyang mambiktima ng tao. Sinungaling! Pinili niyang maging mandaragik na walang puso. Tumigil ka, Roy! Pare, palala na siya ng palala. 20 taon. Ilang taon na ako naghintay. Nagpalipat-lipat ng balihat at nagkunwari para lumapalapit sa inyo. Kaya ka nagpanggap na kasambahay. At ginamit mo pa si Makoy. Ginamit ko ang lahat. Don, kung hindi kayo pumatay kay Melissa, sino po ba talaga kayo? Panahon na para malaman mo katotohanan. Sige, sabihin mo. Total, wala rin namang saysay ang pagtatago. Makoy, noong una pa lang, tama ang kutob mo. Hindi kami ordinaryong mga tao. Ato, hindi rin kami ordinaryong aswang. Mga gabunan kami. Gabo, ano? Yung banggitin ng pangalang yan. Gabunan! Ang pinakamatandang uri ng aswang! Kung aswang kayo, bakit hindi kayo pumapatay? Dahil hindi lahat ng isinilang na aswang ay mandaragit. Maraming uri ng nilalang sa mundong to, Makoy. May mga piniling maghuli ng tao at mayroon ding piniling protektahan sila. Ibig sabihin, hindi lahat ng aswang masasama. Hindi. Dahil katulad din ng tao, may mabuti at may masama. Mga sinungaling! Nagpapanggap na kayo! Kung gusto namin mambiktima, matagal na namin ginawa. Makoy, Paolo, ilang taon na ba kayo nagtatrabaho sa amin? Halos 8 taon din po. Sa 8 taon, may nakita ba kayong nanakit kami ng tao? May nawalan ba ng trabaho dahil sa amin? May pinabayaan ba kaming pamilya ng trabahador? At tuwing may sakuna sa baryo, sino ang unang nagbibigay ng pagkain? Tuwing may batang kailangan magpagamot, ginawa ba namin yon para magkunwari? Huwag ka makinig sa kanila! Ikaw ang sinungaling sa akin, Farah! Ikaw ang nagtanim ng ebidensya! Ikaw ang pumatay kay Melissa! Dahil sila ang dahilan kung bakit nawala ang ama ko! Hindi mo pwedeng gamitin dahilan ng ama mo. Para pinili niyang gawing pagkain ng tao. Sinungaling! Mga sinungaling! Ilang bata ang pinatay niya bago namin siya natagpuan. Ilang pamilya ang naulila. Tumigil ka! Hindi namin siya hinanap para magiganti. Hinanap namin siya para pigilan. Kaya kayo nawawala tuwing hating gabi. Hindi kayo nangangaso ng tao. Umapatay kami ng mga mandaragit. Kaya pala tuwing gabi may bagong patayan. Lagi rin kayong wala. Dahil kami ang sumusubok na humabol sa kung sinong may sala. Pero wala nang halaga ang lahat ng paliwanag niyo. Ngayong gabi,
Matatapos na ang lahi ng gabunan! Hindi mo pa rin nauunawaan, Farah. Hindi kami ang tumatakas sa dilim. Kami ang dahilan kung bakit may mga aswang na takot lumabas sa gabi. Pare, anong nangyayari sa kanila? Makoy, ano man ang makita ninyo ngayon, huwag kayo matatakot. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Sa loob ng ilang araw, inaabol ko mga maling bakas at pinagdugtong-dugtong ang mga ebidensyang sadyang itinanim para iligaw ako. Ngayon, sa harap ko mismo, hindi pala lahat ng aswang ay masama. Pero isang bagay ang sigurado ako. Anumang anyong ipakita ni na Don Orlando at Doña Serafina sa susunod na mga sandali. Yon ang magiging simula ng huling laban na magpapasya kung sinong mabubuhay bago sumikat ang araw. Lumalamig ang buong warehouse! Takot na ba kayo? Akala niyo ba? Kaya niyo akong pigilan? Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Padalos-dalos ka. Tigilan mo akong kausapin na parang bata! Orlando, oras na. Tama. Oras na. Wala na tayong pagpipilian pa. Ang kulit nila. Naging iba na. Huwag kayong lalapit, Makoy. Nagiging itim! At ang buhok nila, pumuputi. Doon, ang mga mata ninyo. Tumigil kayo! Tantanan niyo ako yan! Bakit? Hindi ba ito ang ipinunta mo? Hindi ako natatakot! Halaga ba? Kung gayon, tumingit ka sa akin. Hindi naman siya hinahawakan pero nasasaktan si Farah! Huwag mo ako tignan! Ito ang kapangyarihang matagal na kinatatakutan ng mga tulad mo. Isang tingin lang at nararamdaman na ng isang mandaragit ang bigat ng mga kasalanan niyang dala. Tama na! Pare, hindi sila lumalaban pero Si Farah, ang kusang umatras. Hindi pa ito tapos! Hindi niyo ako matuturog! Hindi namin kailangan. Yung sarili mong kasamaan ang sumisira sa'yo! Hindi ko maalis ang tingin ko kina Don Orlando at Doña Serafina. Wala silang pangil na kabuyangyang. Wala silang mabangis na anyong gaya ni Farah. Ngunit sa kanilang anyo bilang mga gabunan na maitim ang balat at maputi ang mga buhok, may kakaibang presensyang sapat na para manginig ang isang mandaragit. Doon ko naintindihan kung bakit hindi sila kailanman kinailangang manghuli ng tao. Ang lakas nila ay wala sa kuko o pangil, kundi sa kapangyarihang tumapos sa mga aswang na piniling maging masama. ang bilis niya! Hindi ko man lang nakita kung saan siya susunod! Huwag ka lalayo sa akin, Paolo, ha? Dito ka lang. Hindi na kailangan sabihin yun! Orlando! Harapin mo ako! Narito lang ako. Ikaw ang sumugod. Don! Sa likod! Mabagal ka masyado, Farah. Hindi ba lang tinamaan si Don? Hindi sapat ang lakas kung galit lang ang gumagabay sa iyo. Umahimik ka, buwa ka! Donya! Sa kaliwa! Kita ko, huwag kayo mag-alala. Bakit? Bakit niyo nalalaman na bawat galaw ko? Paulit-ulit mo ngang inuuna ang galit mo. At ang galit, madaling basahin yan. Teka, parang kukuha na ang buong warehouse ah! Lumayo tayo sa mga poste! Tara na! Tatakbo lang pa kayo? Hindi. Pero hindi rin kami magkikisagabal. Tama! Makoy! Paolo! Manatili lang kayo sa likod! Don, anong ginagawa ninyo? Pare, yung mga mata nila, mas maliwanag, mas pumuti na! Tigilan niyo yan! Huli na. Para, hanggang ngayon, may pagkakataon kapag sumuko. Hindi! Hindi ako lulod sa inyo! Hindi yun para sa amin, kundi para sa sarili mo. Hindi ako babalik sa dating ako! Mamatay na kayo! Don! Donya! Ano? Hindi! Hindi
Hindi na siya makagalaw. Ano ginawa niyo? Wala pa. Hindi pa namin ginagamit ang buong kapangyarihan namin. Hindi! Hindi! Ang bawat mandaragit na nabubuhay sa puot ay may katapusan. Hindi ka namin gustong patayin, Farah. Pero maraming dahilan kung bakit hindi ka namin nahayaang makaalis pa rito. Don, ano nangyari? Matatapos na ang paghihirap niya. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong nangyayari sa harapan ko. Walang suntukan, walang palitan na mababangis na pag-atake. Salip, tila may isang hindi nakikitang puwersang pumipigil kay Farah, habang sila Don Orlando at Doña Serafina ay nananatiling kalmado. Doon ko naintindihan na ang totoo nilang lakas ay hindi para wasakin ang lahat ng nasa paligid, kundi para pigilan ang kasamaan nang hindi nadadamay ang mga inosente. Don, tapos na ba? Tapos na. Sa wakas. Wala na siya. Pero hindi basta-basta. Ang dami rin napagdaanan natin. Isa na namang buhay ang nilamon ng galit. At sana, siya na ang uli. Donyat, O Makoy, ano yan? pasensya na po't nagduda po ako sa inyo. Lahat ng kabutihang ginawa ninyo. Nakalimutan ko po dahil sa galit. Patawad po dahil hinusgahan ko kayo. Kala ko, ginagawa ko yun para kay Melissa. Makoy, natural lang na magduda. Lalo na kapag pamilya ang nawala. Ang mahalaga naman dun eh. Hindi ka tumigil sa paghahanap ng ebidensya. Hindi ka basta nagpabulag. Yan ang pagkakaiba mo sa iba. Hindi ka rin namin masisisi. Ginawa mo lang ang makakaya mong gawin bilang kapatid. Pero, muntik ko na po kayong pahamak eh. Hindi naman masamang magkamali. Mahalaga naman eh. Handa kang tanggapin ang lahat ng makita mo tong itsura namin. Don, kasama rin po ako sa mga putik maloko. Alam namin. Kaya nga, hindi namin kayo itinuring na kaaway. Nang tuluyang tumahimik ang warehouse, pakiramdam ko'y may bigat na naalis sa buong baryo. Wala lang takot ng ilang linggong bumalot sa amin. Wala na rin ang mga kasinungalingang nagpagulo sa isipan ko. Pero kapalit ng katahimikang yon ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang galit na hinayaang lumaki ay kayang gawing halimaw kahit ang pusong minsang marunong magmahal. Kaya habang nakatingin ako sa lugar kung saan nagtapos ang lahat, alam kong may isa na lang akong dapat na gawin bago tuluyang isara ang kabanatang ito ng buhay ko. Ay, salamat naman sa wakas. Makakatulog na rin ako ng hindi iniisip kung may pakpak na naman sa bubong. Ikaw talaga, Paolo. Kahit pagkatapos ng lahat, panay ka pa rin biro. Donya, kapag hindi ako nabiro, baka maiyak na lang ako eh. Baka nga kapag ikinwento natin to sa iba, walang maniniwala. At mas mabuti na rin yon. May mga sikreto na mas ligtas kapag hindi alam ng lahat. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin kayo rito? Agad may mga taong nangangailangan ng proteksyon eh. Hindi naman kami aalis. Hindi kami mga bayani, ha? Ginagawa lang namin ang tungkuling minana pa namin. Kaya pala hindi po kayo natatakot. Kaya takot din naman kami. Ang kaibahan nga lang eh, hindi namin hinahayaang takot ang magdesisyon para sa amin. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng tumigil ang mga pagpatay sa baryo. Bumalik ang sigla ng palengke at muli ring nagbukas ang mga tindahan hanggang gabi nang hindi nagmamadaling magsiuwian ang mga tao bago lumubog ang araw. Walang nakaalam ng tunay na nangyari sa loob ng warehouse nung gabing yon. Para sa karamihan, isa na lang itong misteryong hindi kailanman nagbigyan ng paliwanag. Pero para sa aming apat, sapat nang alam naming natapos na ang bangungot. Pare, mauna na ako ha. Hintayin na lang kita sa daan. Sige, salamat. Susunod na lang ako. May sasabihin lang ako dito sa Puerto de Melissa. Melissa,
Pasensya ka na ha. Hindi kita naipagtanggol. Pero pinapangako kong hindi masasayang ang pagkawala mo. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi sapat ang nakikita lang ng mata. Natutunan kong huwag magtanim ng sama ng loob at galit. Alam kong pinagmamalaki ka ng kapatid mo. Don, Hindi dahil nagtagumpay ka, kundi dahil pinili mong maging mabuting tao kahit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Ang sugat sa puso hindi agad naghihilom pero darating ang araw, mas marami ka nang maaalalang masasayang alaala kaysa masasakit. maraming salamat din po Don. Hindi madali at hindi kailanman naging madali na mawalan ng mahal sa buhay. Hindi nawala ang lungkot sa pagkawala ni Melissa. May mga sugat na hindi talaga tuluyang naghihilom. Pero unti-unti kong natututunang mabuhay na hindi nakakulong sa galit. Sa tulong ni na Don Orlando, Doña Serafina at maging ni Paulo na hindi ako iniwan sa pinakamadilim na parte ng buhay ko, ay muli kong nakita ang pag-asa. Sa tuwing naaalala ko si Melissa, hindi na lang ang gabing nawala siya ang pumapasok sa isipan ko, kundi ang masasaya naming alaala bilang magkapatid. Okay, Makoy. Baka naman puro katrabaho ha. Libre mo naman ako biniyento. Kakapasok lang natin ah. May dragon ba dyan sa tiyan mo? Parang hindi ka naman nabubusog dyan. Ay ano ngayon? Mas masarap kumain kapag hindi pa pagod. Paulo, kung may oras ka magreklamo, may oras ka rin dapat na magbuhat. Apa Donya? Makoy, pakitignan yung bagong delivery ha. Naghihintay na yata yung driver sa labas. Opo Don. Titignan ko po. Tara Paulo. Tulungan mo ako dito para may magawa ka rin naman. Maraming nagsasabi na ang totoong aswang ay yung may matutulis na pangil at kuko. Pero natutunan kong mas nakamamatay ang kasinungalingan, galit at paghihiganti kapag hinayaan nating maghari ito sa ating puso. Hindi lahat ng kakaibang nilalang ay masama. Kaya bago tayo humusga, kailangan muna nating hanapin ang buong katotohanan. Dahil minsan, ang totoong bayani ay ang mga tahimik lang na nagbabantay sa atin. Minsan, kailangan lang nating magtiwala sa kanila at sa ating sarili. Ngayon, masaya na ang aming baryo. Patuloy ang buhay, patuloy ang trabaho, at patuloy naming inaalala si Melissa. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang dahilan kung bakit nanaig ang kabutihan kaysa kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin. Muli, ako po si Makoy.